Danilo, mabuti umuwi ka na agad. Hindi na nga ako sumama sa birthday ng boss namin. Dahil sa tawag mo. Ano ba nangyari, Almina? Ang mga magulang ko, wala na sila. Ano? Tinangay daw ng malakas na agos ng baha nung nakaraang bagyo. Kung ganun, kailangan nating umuwi sa inyo. Nay. Tay, narito na po si Ate Almina. Inay. Itay. Sorry. Hindi ko na kayo inabutang buhay. Sana pala nagbakasyon kami dito ng Pasko. Parang nakasama ko pa kayo. Ang sakit, ate. Nasa evacuation center na ako noon dahil pinapunta na nila ako doon. Bahala na raw ako sa mga gamit doon. Yung pala yun na ang huling pagkikita namin. Noemi. Ang hirap tanggapin. Mag-isa na ako ngayon. Hindi. Tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Diba? Turo ni na inay sa atin noon. Lagi tayong magtutulungan at magmamahalan. Kaya yun ang gagawin natin. Ngayong wala na sila. Noemi, mag-isa na lang pala akong mamamasyal dito sa bukid. Dahil bukas, sasama ka na sa Ate Almina mo. Wala akong magagawa, Ronnie. Wala na mga magulang namin. Kaya kahit ayaw kong umalis dito, kailangan kong gawin. Lagi kitang tatawagan, ha? Para magkabalitaan pa rin tayo, ha? Oo. Anak, Nay, nalulungkot ka na naman. ay, kayo pala. Mula nang umalis dito ang kababata mong si Noemi, nagkaganyan ka na. Naninibago lang ho siguro ako, Nay. Sabihin mo nga, anak, may relasyon ba kayo? Wala ho. Talagang pag-aaral lang po nasa isip niya. Pero may damdamin ka sa kanya. Tama ba? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Talaga, Danilo? Mamamasyal tayo? Oo. Manonood tayo ng sine at kakain sa labas. Wow. Pero sana gusto ko isama natin yung kapatid ko. Oh, Para naman mabawasan yung lungkot. talaga namang isasama natin siya eh. Para wala na maging malungkot dito sa bahay natin. Oh, thank you. Bait talaga ng asawa ko. Sige, magbihis na kayo. O ano, Noemi? Nagustuhan mo ba ang pinanood natin? Oo, kuya. Ang ganda ng pelikula. Oo nga, mahal. Nakakatuwa nga eh. Sulit ang bayad natin. O ngayon, kakain na tayo. Ay, teka lang. Nakalimutan ko. Bibili nga pala ako ng ACS products. Lalo na yung Pride detergent. Alam mo naman, yun yung ginagamit ko sa paglalaba. Okay, mahal. Salamat, kuya, ate.
Pinasaya niyo ako. Ang kuya mong nagayang mamasyal tayo. Para hindi ka na malungkot pag nasa bahay. Kaya huwag ka na malulungkot, Noemi. Ha? Tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang ang buhay ni na inay at itay. Noemi, yun yung napagkasunduan namin ng kuya Danilo mo. Nakakahiya naman sa'yo, ate. O bakit ka naman mahihiya? Mas lalaki ng gastos mo sa pag-aaral ko. Huwag naku, huwag mo na nga isipin yun. Bunso kitang kapatid. Tama lang natulungan kita. Salamat, ate. Kahit nag-asawa ka na, hindi mo ako pinabayaan. Dahil mahal kita. Mahal na mahal. Basta, mag-aral kang mabuti, ha? Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakapamili na nga ako ng mga gamit ko, Ronnie. Ganun ba? Buti hindi nagbago sa yung ate mo. Mabait pa rin siya. Hindi lang si ating mabait sa akin, pati si Kuya Danilo. Kaya nga mas pagbubutihin kong pag-aaral ko ngayon nang hindi naman ako mapahiya sa kanila. Tama yan. Ikaw, kumusta ka na? Namamasyal ka pa rin ba sa bukid? Oo. Inaalala ko na lang kapag naroon ako. Yung bang masasayang kwentuhan natin. Hayaan mo. Pag nakita kong pwede sina ate, yayayain ko sila magbakasyon dyan. Kahit ilang araw lang, nang magkita uli tayo. Busog na busog ako, paring Danilo. Ang sarap palang magluto ng hipag mo. Ay, oo. Masipag din siya. Malaking tulong siya kay Almina sa mga gawain dito. At maganda rin siya. Sigurado maraming manliligaw dyan. Hindi niya pinagtutuunan ng pansin ng mga manliligaw. Pag-aaral ang inaatupag niya. Ganun ba? Siya nga pala. Sino yung kausap mo kanina, pre? Nung nasa office tayo? Lumayo ka pa sa akin, Yung isang kabarkada ko, nanghihiram ng pera. Talaga, Noemi? May trabaho na si Ronnie dito sa Maynila? Ang saya nga niya, ate. Kasi malaki raw sahod niya. Hindi mabuti. Masipag naman talaga si Ronnie. Ay, oo. Nakatapos siya ng college kahit na working student siya. O edi, dito na sila titira ni Aling Sita. Oo. Sabi nga pala niya, gusto niyang pumasyal dito pag walang pasok. Ha? Pwede kaya, ate? Tumatawag na naman siya. Hello? Ang kulit mo rin naman, ano?
Sinabi ko na sa iyo, huwag mo na akong tawagan. Hindi ko na problema yun. Ginusto mo rin naman eh. Basta huwag mo na akong tawagan pa. Puisit na sisirain pa ang pananahimik ko. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Minahal kita! Tinulungan sa oras ng pangangailangan! Pinakain sa mga palad ko! Pero bakit nagawa mo pa akong tuklawin? Ahas ka! Wala akong kadugong ahas! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Mukhang masarap ang chocolate na to, kuya. Talagang masarap yan. Binili ko nga rin yan ng ate mo eh. Salamat, kuya. Ang bait mo talaga. Kapag may pasalubong ka kay Ate Almina, meron din ako. Siyempre naman. Dahil kapatid na rin kita. Thank you. Kuya, baka gusto mo nang kumain. Nakaluto na ako. Bakit ka naman pumayag? Nakakahiya naman kasi dun sa tao. Baka hindi mo alam kung anong klaseng lalaki dadalaw sa kapatid mo. Mahal. Matagal ng kaibigan ni Noemi si Ronnie. Mabait at masipag ang batang yun. Matalino pa. Sa tono ng salita mo, parang boto ka sa lalaking yun para kay Noemi ah. Pinakikilala ko lang si Ronnie sa'yo. Para huwag kang mag-alala. Mabait yun at mapagkakatiwalaan. Eh kung makaabala siya sa pag-aaral ng kapatid mo. Ay, hindi mangyayari yun. Alam ni Ronnie ang limitasyon niya. Hindi pa rin ako makapaniwalang kasama na kita ngayon. Kasi naman, ang tagal nating hindi nagkita. Akala ko nga, hindi na tayo magkikita eh. Oo nga, no? Halos 1 taon din. Kahit nagkakatawagan tayo, syempre, iba pa rin yung personal tayong nagkukwentuhan. Tulad nito. Oo. Kaya lang yung asawa ng ate mo. Ha? Parang ang sungit, ano? Hindi Di? Mabait yun. Hindi ka pa lang niya kilala, kaya siguro siya ganun. Ganun ba? Sige. Sasanayin ko siya sa mukha ko. Lagi ako magpapakita rito. Sira ka talaga. Sige, Noy, may alis na ako, ha. Tumingin na naman dito ang bayaw mo. Yun, parang gusto na akong paalisin, eh. Okay, sige. Ingat ka, ha. Kumusta na lang kay Aling Sita? Oo, Noemi.
Para sa yung damit na yan. Ang ganda, no? Ah, Pareho tayong binili ng Kuya Danilo mo. ang bait talaga ni Kuya. Ay, sinabi mo pa. Kasi ang gusto niya, lahat tayo, bago ang damit na susuotin sa birthday ko. Oo nga pala, no? Malapit na birthday mo, ate. At mamamasyal daw tayo sa araw na yun. Yes! Makakapamasyal na naman ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano man nangyayari sa'yo, Cesar? Ba't mo ko niyayang mag-inuman dito sa inyo, pare? Masamang loob ko, Danilo. Bakit? Kanino? Kaya Loda, nakipag-break na siya sa akin. Alam mo ba kung bakit? Basta ang sabi lang niya sa akin, hindi niya na ako mahal. Pero gano'n na lang ba yun, pare? Ha? Gano'n na lang ba yun? Cesar, relax lang, pare. Kung ayaw na niya sa'yo, palitan mo siya, pare. Mahal na mahal ko siya, Loda, Danilo. Mahal ko siya. Maraming babae dyan, pare. Hindi ka niya pwedeng pagmalakihan. O anak, bakit narito ka na? Ang sabi mo, pupunta ka kina Noemi. Nakarating po ako kaso wala siya eh. Kasama ang ate niya. Ang bayaw pa po niyang nakausap ko. Eh bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nasermonan na. Kinausap po ako ng bayaw ni Noemi, Nay. Oh, Sabi, wag ko na raw pupuntahan si Noemi. bakit naman? May ginawa ka bang masama sa bahay nila? Wala ho. Kilala niya naman ako eh. Marespeto po ako sa babae. O eh bakit siya ganon? Eh kababata mo si Noemi. Sabi ko niya, ayaw daw niyang magambalang pag-aaral ni Noemi. Ay, Sobra ho siyang maigpit, Nay. Talo pang ate Almina ni Noemi. Ate, nakabili na ako ng unique toothpaste. Sige. Pakilagay mo na lang sa banyo. Kailangan ng kuya mo yan eh. Ate, okay ka lang? Ah, Namumutla ka eh. Masama bang pakiramdam mo? di nga maganda. Nahihilo ako. Diyos ko! Ate! Kuya! Kuya, si Ate Almina nawalan ng malay! Kuya! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mahal, sabi ng doktor, anemic ka. Yun ang dahilan kaya nawalan ka ng malay. Ay, kaya pala, madalas akong mahilo. At pinagpapahinga ka niya ng 1 buwan sa trabaho. Ha? Ay, hindi pwede. Alam mo naman na pinag-aaral ko si Noemi. Huwag mo naisipin yun. Ako nang bahala sa gastos niya. Basta, magpahinga ka. Ayokong lumala pa ang sakit mo
Salamat, Danilo. Diyos ko. Bakit nangyari sa akin to? Bakit? Paano na ito ngayon? Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Minahal kita! Tinulungan sa oras ng pangangailangan! Pinakain sa mga palad ko! Pero bakit nagawa mo pa akong tuklawin? Ahas ka! Wala akong kadugong ahas! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Mahal, ito pa ang sinangag, tsaka ulam. Thank you, mahal. Ang sweet mo. Kulang na lang, subuan mo ako. Pinararamdam ko lang sa'yo kung gaano kita kamahal. Ate, Oh, aalis na ako. ha? Eh, hindi ka pa nag-aalmusal ha? Sa school na lang. Baka magutom ka, Noemi. Oo nga. Baka mamaya mahilo ka. May exam pa naman kayo ngayon. Busog pa ako, ate. Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Sige. Sige. Ano ba yun? May problema kaya si Noemi? Bakit ang tamlay? Baka stressed lang. May exam sila eh. Huwag na natin siyang intindihin. Halika, kumain na tayo. Sige. Ba't nandito ka, Ronnie? Naisip ko lang na dumaan dito sa university nyo kasi hindi mo na sinasagot ang mga text at tawag ko eh. Pasensya na. Masyado lang ako naging abala sa pag-aaral ko. Oh, kumusta ka na? Ha? Okay lang. Halika, snack muna tayo. Treat kita. Huwag na. Busog pa ako eh. Noemi, may problema ka ba? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi noon kahit minsan, hindi ka tumatanggi kapag niyayaya kitang magmerienda. Ngayon lang nangyari to Ha? Pasensya na. Pagod lang siguro ako. Sige, halika na. Magmerienda na tayo.
Ronnie, para ka mo may problemang mabigat si Noemi? Oo, Nay. Ang lungkot ng mga mata niya. Hindi rin siya makwento habang magkausap kami. Pero bago po kami nagkita, hindi na niya sinasagot ang mga text at tawag ko eh. Abay, bakit kaya siya nagkaganon? O si Almina? Ayos na ba? Magaling na? Ang alam ko po, nagiging maayos ng lagay niya, Nay. Ano nga kaya ang problema ng kaibigan mo? Ayaw na nga rin po niya akong papuntahin sa bahay nila ngayon. Tuloy naiisip ko, baka binabawalan na siya ng bayaw niya. Noemi, Ate, ikaw pala. ano ba nangyayari sa'yo? Tinawag lang kita, natakot ka na. Ay, hindi ka naman dating ganyan na. Ano bang problema mo? Wala. Wala, ate. Pagod lang ako. Sigurado ka? Napapansin ko ng mga nakaraang araw, matamlay ka. Para bang palagi kang may malalim na iniisip. Wala talaga, ate. Ano naman pong poproblemahin ko? Maayos naman ang lagay ko dito. Noemi, ate mo ako. At handa kitang tulungan. Ano man ang problema mo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang hayop. Pagpalapit sa akin. Kumusta ang araw mo, Noemi? Bitiyon mong kamay ko. Huwag kang mag-alala. Nasa kwarto na namin ang ate mo. Gusto ko lang malaman. Bakit mo ko iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Umiiwas ka. Hindi lang sa almusal, maging sa hapunan. Kung pwede lang. Ayaw na kitang makasama. Wala ka namang magagawa eh. Dahil dito ka nakatira. Kaya sundin mo na lang ako. Para mapabuti ka. At huwag mong hahayaang makahalata si Armina. Ikaw rin. Siguradong mapapalayas ka rito. Dahil mas maniniwala siya sa akin kaysa sa'yo. Mawawalan ka pa ng kapatid. Napakasama mo. Mapagkunwari. Tumigil ka na ng pag-iyak. Bukas susunduin kita sa university. Huwag kang tatakas. Papatayin kong ate mo pag ginawa mo yun. Aalis ka ba ngayon, anak? Opo, Nay. Pupuntahan ko si Noemi sa university nila. Anak, makisuyo nga Ano ho? Bumili ka ng Star Wax, Floor Wax. Ubus na kasi yung binili ko eh. O sige ho. Pero mamaya ko pa ho yun madadala. Okay lang. Bukas ko pa naman yung gagamitin dito sa bahay. Sana naman maayos ng pakiramdam ni Noemi.
Sana masabi na niya sa akin kung anong problema niya. May kutob ako ng mabigat yun. Ba, si Noemi palabas ng university. Ba, kasama ang bayaw niya. Saan sila pupunta? Mabuti na lang pala, hindi kagad ako pumasok. Nag-stay muna ako dito sa tindahan. Kaya nakita ko sila. Susundan ko sila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ika mo? Nagpunta sila sa motel? Oh, Diyos ko. Yun ang nakita ko, Nay. At nasaktan po ako. Naunawaan kita dahil mahal mo siya. Kaya lang, bakit naman siya nakipagrelasyon doon? Asawa yun ng kapatid niya. Hindi po ganun ang tingin ko eh. Anong hindi ganon? Eh sabi mo nga nagpunta sa motel. Oo, pero parang ayaw niyang sumama. Ha? Ayaw niyang pumasok sa loob. Kaya palagay ko, labag sa loob ni Noemi nangyayari sa kanila. Ano? Sa bagay nga. Hindi niya magagawang saktan ang damdamin ng kapatid niya. Alam ko, mabuting bata si Noemi. Pero bakit nagkaganon? Kaya nga ho, kakausapin ko si Noemi na eh. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Ano, pare? Nabuntis ng iba si Alona? Iyon ang nalaman ko sa common friend namin, Danilo. Nagkaroon siya ng iba. Kaya siya nakipag-break sa akin. Pero hindi siya pinanagutan ng hayop na lalaking yun. Eh di, mas dapat nakalimutan mo na ang babaeng yun, pare. Dahil marumi na siya. Gusto ko pa rin malaman kung sinong walang hiyang lalaking yun. Bakit pa? Hayaan mo na yung... Basta, aalamin ko pa rin kung sino siya. At kapag nalaman ko, sisingilin ko siya ng mahal. Parang ang saya mo ngayon, mahal. Oo, mahal. Kasi ang sabi ng doktor, pwede daw akong magtrabaho uli. Talaga? Oo. Kaya nga next week, papasok na uli ako sa office. Nagpasabi na ako doon. Pero bakit pa, ate? Baka bumalik na naman ang sakit mo. Dapat dito ka na lang sa bahay. Noemi, okay na ako. Mas iingatan ko na lang ang sarili ko. Di, si Noemi na pala uli maiiwang mag-isa dito? Oo. Okay naman. Kapatid ko naman siya eh. Oo naman. Kayang-kaya niya. Masipag siya. Kaya nga. Pero ate, iba na rin yung... Oo. Huwag ka na mag-alala. Walang masamang mangyayari sa akin. Diyos ko. Paano ko po masasabi sa ate ko ang masaklap na nangyari sa akin? Nakinahasa ako ng asawa niya. Napakunwari lang ang kabutihang ipinakikita ng lalaking yun.
Dahil lang totoo, isa siyang hayop. Hayok sa laman. Paniniwalaan ba ako ng kapatid ko? Diyos ko. Pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Dito sa park, Ronnie. Ano bang pag-uusapan natin? Tungkol sa'yo, sa problema mo. Ano? Wala. Wala sabi akong problema eh. Bakit na pinipilit mong meron? Dahil alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Honey, Nakita ko kayo ng bayaw mo, Noemi. Nagpunta kayo sa motel. Bakit? Bakit ka nakipagrelasyon sa taong yun? Asawa siya ng kapatid mo. Masasaktan ng ate mo. Kapag nalaman yun. At maging ako nasasaktan na rin ngayon dahil mahal kita. Ronnie. Hindi ko siya pinatulan. Hindi. Anong ibig mo sabihin? Minsan, sinundo niya ako sa bahay ng kaklase ko. Sabay na raw kaming umuwi. Sumama naman ako. At doon niya ako ginahasa. Ano? Ang hayop na yun. Napakasama niya. Talagang masama siya. Masama siya, Ronnie. Sabi niya, papatayin niya kami ni ate kapag may ibang nakaalam nito. Ronnie, maniwala ka. Hindi ko gusto nangyari sa akin. Kung alam ko lang na ganito, kahit sana hindi na ako makapag-aral. Napakahayop pala ng asawa ni Almina. Talagang napakahayop niya, inay. Hayop! Rani, Sinira niya ang buhay ng babaeng mahal ko. sabihin mo kay Noemi, ipagtapat niya kay Almina ang lahat. Nag-aalala ho siya. Baka hindi maniwala sa kanya si Almina. Dahil mahusay magkunwaring asawa niya. Ano ba ito? Alam ko na. Magsumbong na lamang siya sa mga polis. Sinabi ko rin po yan pero natatakot siya eh. Dahil binantaan siya ng hayop na yun. Napapatayin silang magkapatid. Ano? Oo. Paano pa na siya maklalaya sa kasamaan ng buhong na yon? May tumatawag sa cellphone ko. Sino kaya ito? Number lang ang nag-appear. Masagot na nga lang. Hello? Ikaw na naman? Paano mo nalaman ang bagong number ko? Sinabi ko na sa'yo, tapos na tayo.
Kahit magmakaawa ka pa, hindi na ako makikipagkita sa'yo. Wala akong pakialam kahit ano pang gawin mo, buisit! Talaga palang napakawalang hiya mo. Hindi lang akong biktima mo. Tumigil ka! Huwag mong masasabi sa kapatid mo tungkol sa narinig mo, ha? Masasaktan ka sa akin. At baka mapaaga pa ang pagtatapos ng buhay niyo. Hayop ka, Danilo! Hayop! Noemi, ikaw na lang ang bahalang magligpit ng mga pinagkainan natin. Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko. Nahihilo ako. Sige, ate. Oh, may smart dishwashing na doon. Oo. Ako nang bahala. Ako nang Oh, ano nangyayari sa'yo? Nasusuka ka. Ay, naku. Hindi ko alam. Hindi ko alam, ate. Baka may nakain lang akong ayaw ng sigmura ako. Ano ba yan? Mukhang pareho pa tayong magkakasakit niyan O, sinong mag-aasikaso kay Danilo? Hindi dapat intindihin ng hayop na yun. Mabuti pa, sabihin ko sa kuya mong samahan tayong magpatingin sa doktor sa Makalawa. Anak ko, ate, huwag na. Wag. Ah? Kayo na lang. Maayos naman ang pakiramdam ko eh. Nasuka lang talaga ako kanina. Okay lang ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dapat pala, Noemi, sumama ka sa amin ng kuya mo para na-check up ka rin ng doktor. Maayos ng pakiramdam ko, ate. Kumusta? Anong sabi sa'yo ng doktor? Magkaka-baby na kami ng kuya mo. Buntis ka? Oo, 3 buwan na raw. Kaya nga ang saya-saya ko. Kaya dapat, Noemi, tulungan mo kong ingatan ang ate mo. Hindi siya dapat mapagod. Buntis si ate. 3 buwan na raw. Ganun ba? Ang masakit. Buntis din ako. Ano? At isang lalaki lang ang ama ng tinadala namin. Paano ngayon yan? Anong balak mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pakiramdam ko ngayon, sirang-sira ng buhay ko. Noemi, hindi mo maililihim ng matagal kay Almin ang kalagayan mo. Kaya nga, hindi ko alam ang gagawin ko. Kung hindi nga lang kasalanan na magpakamatay, Ano? magpapakamatay na lang ako. Ano? Buntis ka rin? Ang galing ko talaga. Tutuwa ka pang nagbunga ang kahayupan mo sa akin. Halos magkasunod pa kami ng ate ko. Relax ka lang. May paraan naman na maitatago natin ang pinagbubuntis mo eh. At anong paraan? Ilalayo kita rito. Para hindi malaman ni Almina ang tungkol sa atin. Pakikisamahan din kita. Demonyo ka talaga. Hujas. Noemi, sundin mo na lang ako. Alalahanin mo, masela ng pagbubuntis ng ate mo. Baka may masamang mangyari sa kanila na magiging pamangkin mo. Pag pumalag ka. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Noemi! Noemi! Ate, bakit? Bakit walang iya? Bakit mo ako sinampal? Buntis ka rin pala, ha? Malandi ka! Buntis ka rin pala! Nakita mo yung pregnancy test mo sa bag mo, walang iya ka! Pinag-aral kita! Pinag-aral kita yung pala naglalandi ka lang, ha? Akala ko pa naman mahinhin ka! Yung pala hindi! Hindi ko gusto nangyari sa akin. Hindi. Anong hindi mo gusto? Ha? Ha? Tumihaya ka? Kaya ka nabuntis! Tapos sasabihin mo, hindi mo gusto? Sabihin mo, sino ka man yan, ha? Sino? Ang asawa mo! Ha? Ang asawa mo! Ano? Si Kuya Danilo! Hindi. Hindi totoong sinabi mo. Mabait ang asawa ko. Napakabuti niya kahit sa'yo. Totoo! Yan ang totoo, ate! Pinilit niya ako! Ginahasa! Sinungaling ka! Minahal kita! Tinulungan sa oras ng pangangailangan mo. Pinakain sa mga palad ko. Pero bakit nagawa mo pa akong tuklawin? Ha? Ahas ka! Wala akong kadugong ahas! Ate, hindi kita inahas! Maniwala ka! Lumayas ka! Lumayas ka rito! Lumayas ka! Ate Mina! Yun ang nangyari, Ronnie. Alexita. Itinulak ako ni ate palabas sa bahay nila. Nabulag ang ate mo sa pagkunwari ng hayop niyang asawa. Awawa ka naman. Nasira na nga ang buhay mo. Nagalit pa ang kapatid mo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Alexita. Oh, Noybe? Ang tiyan Bakit? bakit? Noybe? Noemi, ko, Ronnie. Alak, ah? may dugong maago sa kanya. Almina. Aling Sita? Oo, ako nga. Ang nanay ni Ronnie. Ano ang kailangan niyo? Almina, nasa ospital si Noemi. Sa inyo pala tumakbo ang ahas na yon. Wala akong pakialam sa kanya, Aling Sita. Pero Almina... Kahit pa mamatay siya! Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Salamat narito na kayo. Kumusta pong lakad nyo? Nakausap niyo po ba si Almina? Oo, oo anak. Pero matigas siya. Oh, Galit na galit pa rin sa kanyang kapatid. kawawa naman si Noemi. Sabi pa nga ni Almina, wala daw siyang pakialam kay Noemi kahit mamatay pa raw ito. Talagang mahusay magkunwaring walang yang asawa niya. Nalason niya ng gustong isip ni Almina. Anak, kumusta na si Noemi? Oh, Ang dinadala niya, ano nangyari? Ano nangyari? Bakit sabi ng kapitbahay, nagkagulo raw dito? Isang araw lang akong hindi nakauwi dahil sa trabaho, may problema na. Ano ba yun?
Danilo, buntis si Noemi. Ano? Pambihira. Wala tayong kaalam-alam, buntis pala siya. At ang masakit sa akin, sinabi niya, ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya. Loka yun ah. Gusto pa akong idamay sa kalokohan niya. Nasaan yung kapatid mo? Pinalayas ko. Pinagtulakan ko palabas. Tama lang yung ginawa mo, mahal. Naging mabuti ko sa kanya. Alam mo yan. Pagkatapos ito, igaganti niya. Galit na galit ako. Kaya nga kahit sinabi ni Aling Sitang nasa ospital siya, sinabi ko sa kanya wala akong pakialam. Nasa ospital? Bakit? Hindi ko na inalam. Dahil mula ngayon, wala na akong kapatid. Wala na. Salamat po, Aling Sita. Ronnie, pinatuloy niyo ako rito pagkagaling ko ng ospital. Alam namin na wala kang kasalanan. Kaya handa ka naming tulungan. Tama si Inay, Noemi. Dito matatahim ka na. Hindi ka na masusundan ng hayop na yun. Salamat uli sa inyo, ha? May gusto pa sana akong ihingi ng tulong kung okay lang. Ano yun? Total naman, nalaglag na yung dinadala ko. Hindi na rin ako makakapag-aral. Gusto ko sanang magtrabaho na lang. Ganon? O sige, ipapasok kita sa pinagtatrabahuhan ko. Tamang-tama, hiring kami ngayon. Oh, pero magpalakas ka muna ng Oo gusto. nga. Opo, Siguro, mainam na rin na nawala yung dinadala mo. Mas madali ka makakabangon. yun din po ang iniisip ko. Eh, yung walang yang sumalbay sa iyo. Wala ka bang balak na kasuhan siya? Gusto ko po. Kaya lang, inaalala kong ate ko. Maselan po ang pagdadalang tao niya. Baka may mangyaring masama sa kanya. Mahal mo pa rin ang kapatid mo. Kahit na hindi ka niya pinanigan. Kapatid ko pa rin po siya, Aling Sita. Tiyak, lalong nasaktan si Cesar. Buti pa, lumayo na muna ako rito. Tama. Dadaling ko si Almina sa probinsya namin. Iiwasan ko muna si Cesar. Mahirap na. Baka malaman niya. Musta? Kaibigan kong Judas. Cesar! Bakit ganyan ang tawag mo sa akin? Traitor ka! Cesar! Ba't mo ako sinuntok? Ako ang dapat magtanong sa'yo, Danilo. Bakit mo ako inaas? Bakit? Cesar! Hinahanap ko kung sinong walang hiyang ipinalit sa akin ni Alona. Ang bumunti sa kanya. At naging dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Yun pala, narito lang. Ikaw na ulubong ka. Cesar! Sandali! Magpapaliwanag ako. Tama na! Hindi ko na gustong marinig ang mga kasinungalingan mo. Hindi kita dapat itinuring na kaibigan. Dahil ahas ka. At dapat kang mamatay. Baril! Cesar! Cesar, wag! Mamamatay ka. Traidor ang asawa mo. Inagaw niya at binuntis ang nobya ko. Kaya siya nagpakamatay. Isa siyang ahas. Kaya dapat lang siyang mamatay. Ang tiyan ko. Biglang sumakit.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Noemi, o ano? Ano masasabi mo sa Shield Bath Soap? Mabango po, Aling Sita. At saka malambot sa balat, Hindi Ay, na? tama ka. Kaya nga Shield Bath Soap ang lagi naming gamit na sabong pampaligo. Nay, Noemi. Ay, anak, narito kami sa kwarto. Oh, saan ka galing? Ronnie? Nagpunta ako kina Noemi. Ha? Eh, Bakit mo ginawa yun? kakausapin ko sana ang ate mo. Pero sinalubong ako ng isang kapitbahay nyo. At may mga nalaman akong balita. Anong balita? Ang walang niya si Danilo. Patay na raw. Ha? Ano? Paano nangyari? Ang sabi, binaril daw ng isang kaibigan niya na trinaydor niya. Diyos ko. Si ate, may balita ka ba? Oo. Kumusta siya? Oo. Siya naman ang nasa ospital ngayon. Bakit nangyari ito sa buhay ko? Niloko ako ni Danilo. Akala ko mabuti siyang asawa. Hindi pala. Inagaw niya ang nobya ni Cesar. Ang sakit. Dahil doon kaya siya namatay. At nalaglag din ang magiging anak sana namin. Ngayon, mag-isa na ako. Dahil kahit si Noemi, wala na rin sa akin. Hindi kasi ako naniwala sa mga sinabi niya. Maling-mali ako. Ang asawa ko pala ang siyang ahas. Malungkot ka, Noemi. Naaalala ko ang ate ko, Ronnie. Gusto ko siyang puntahan. Hindi masama ang loob mo sa kanya. Nasaktan ako sa mga sinabi niya, pero mahal ko pa rin siya. Siya lang ang ate ko eh. Gusto ko sanang magkaayos kami. O sige, bukas, sasamahan kita sa inyo. Ha? Wala na ba siya sa ospital? Mabuti pa ganito na lang ha. Alamin ko muna kung nasa ospital pa siya. Kung naroon pa, doon tayo pupunta. Pero kung nasa bahay nyo na, sa inyo tayo pupunta. Salamat, Ronnie. Ang bait mo talaga. Noemi, alam mong dahilan kaya ako ginagawa ito. Dahil mahal kita. Ronnie, kahit hindi na ako malinis, Hindi mo kasalanan ang nangyari. Kaya hindi magiging hadlang yon sa pag-ibig ko sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate, Almina, Noemi,
patawarin mo ko. Maling-mali ako dahil inusgahan kita. Naiintindihan kita, ate. Masyadong magaling magkunwari ang asawa mo. Ang totoo, binantaan din niya akong papatayin niya tayong dalawa kapag nagsumbong ako sa'yo. Talagang manluloko siya. Kahit nga kaibigan niya, tinaydor. Sayang nga lang. Dahil huli na nung malaman ko. Magsimula ulit tayo, ate. Oo. At salamat. Dahil bumalik ka sa akin. Kapatid ko. Ano? Tinanggap na ni Noemi ang pag-ibig mo? Opo, inay. Kaya nga po ang saya ko eh. Alam ba ito ng ating niya? Opo. At nangako po kami sa kanya na hindi lalagpas sa aming limitasyon para matapos ni Noemi ang kanyang pag-aaral. Talaga? May award ka sa graduation ninyo, Noemi? Oo, ate. Kasama ako sa top 10. Wow! Congratulations! Ang galing talaga ng kapatid ko. Talagang nagsikap ako, ate. Dahil ayoko mabigo ka. Oh, talagang napasaya mo ako. Salamat dahil natapos din ang pagsubok sa ating pagiging magkapatid. Oo nga, ate. Ngayon, tahimik na tayo. At nakikita ko ng may pangako ang bukas.